pag-asa ng bayan. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayang bukas ang isipan sa larangan ng panitikan. Tayo na sa Filiskwela, tuklasin natin ating wika. Buksan ang pag-iisip, pag-aralan lahat natin. Tayo na sa Filiskwela, tuklasin natin ating wika. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Magandang araw, klase! Ang kursong ito ay patungkol sa pagbasa at pagsulat at magtuturo ng mga bagay na dapat ninyong malaman sa tatlong aspekto ng ating kurso. Upang magkaroon ng mas malinaw at mas mainam na talakayan, ay minabuti kong magkaroon ng isang layunin o ng mga layunin upang ating itong matamo. Ang una ay ang matukoy ang mga salalayang kaalaman sa akademikong pagbasa tulad ng mga pananaw o teorya sa pagbasa, pangangulwaran at organisasyon ng tekstong expository at mga akademikong kasanayan. Pangalawa, dapat din na nabibigyan ng importansya ang pagbasa bilang isang mahalagang kasangkapan sa pagkatuto, pagsulat ng akademikong papel at paglikha ng pananaliksik sa iba't ibang disiplina. At ang panghuli ay nakabubuo ang mga mag-aaral at nakakasulat ng mga halimbawa ng organisasyon ng tekstong expository at mga akademikong kasanayan sa pagbasa batay sa iba't ibang literatura at batis ng impormasyon. At narito ang mga paksang ating tatalakayin sa araw na ito. Ang una ay ang batayang kaalaman sa akademikong pagbasa bilang pangunahing idea ng ating talakayan na may mga kasunod o kasusog na mga idea. Ang una ay ang kahulugan at kahalagahan ng pagbasa, proseso at katangian ng pagbasa, mga teorya sa pagbasa, hulwaran at organisasyon ng tekstong expository at ang pinakahuli ay mga kasanayan sa akademikong pagbasa. At upang simulan ang ating talakayan, sisimulan natin ito sa pag-alam kung ano nga ba ang kahulugan ng pagbasa. Ayon kay Ostero at mga kasama, taong 1999, ito raw ay pagkilala at pagkuha ng ideya at kaisipan sa mga sagisag ng mga nakalimbag upang mabigkas ng pasalita. Gayunpaman, ito rin ay pag-unawa sa wika ng author sa pamamagitan ng mga nakasulat na simbolo. Paraan upang makilala, mabigyan ng pagpapakahulugan at mabigyan ng pagdataya ang mga simbolong nakalimbag. Samantalang iba't iba pang mga tao at eksperto ang nagbigay ng kanilang mga pagpapakahulugan kung ano nga ba ang pagbasa. Ayon naman kay Bernales at mga kasama taong 21, ang pagbasa ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan, nakahanay ng pakikinig, pagsasalita at pagsulat. Samantalang kay Goodman naman na siyang isinaad ni Badayos sa taong 2000 na ang pagbasa ay isang psycholinguistic guessing game. Ibig sabihin ay nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mambabasa na magkaroon ng paghihinuha o paghuhula kung ano ang maaring mangyari sa susunod na kabanata na kanilang binabasa. At panghuli ay ayon kay Tose na ang pagbasa daw ay pagbibigay ng impormasyon at siyang nagiging daan sa kabatiran o kaalaman at kaarunungan ng lahat. Ito rin ay nagbibigay ng aliwan, ng kasiyahan at pakikipagsapalaran para sa mga bumabasa.
Ngayon ay alam na natin ang ibig sabihin ng pagbasa, pupunta na tayo sa kahalagahan ng pagbasa. Una, dahil sa pagbasa, ito'y nagbubukas ng pinto sa daigdig ng karunungan at kasiyahan. Ito rin ay sinasabi bilang pinakamahalagang sangkap sa pagtuklas ng kaalaman sa iba't ibang larangan ng buhay. Pangalawa, dahil din sa pagbasa, ito'y nagsisilbi bilang isang instrumento upang makapunta sa mga lugar o bansa na hindi pa natin natatahak. Pangatlo, ang pagbasa ay siyang nagpapakilala ng kasaysayan ng mga bansa o kasaysayan ng buong mundo. Nalalaman natin ang ilan sa mga mahalagang personalidad, mga mahalagang pangyayari, at mga ambag sa buong mundo. Pang-apat, ito rin ay nagsisilbi bilang gabay at patnubay sa buhay na ating tatahakin. At ang panghuli, ito'y nakakapagpabago ng ating saloobin, ng ating mga pananaw, perspektibo sa buhay na siyang nakakaantig ng ating puso at damdamin. Tayo naman ay dadako sa proseso ng pagbasa. Sa pagbasa, ang una ay ang persepsyon, kung saan ay kikilalanin muna ng mababasa kung ano ang mga nakalimbag na simbolo at ano ang mga wastong pagbigkas sa mga simbolong nakalimbag. Pangalawa ay ang comprehension. Sa prosesong ito ay kailangang unawain o alamin ng isang mambabasa kung ano nga ba ang impormasyon o kaisipang ipinahayag ng mga simbolong nakalimbag upang ito ay maunawaan. Pangatlo, reaksyon. Dito naman ay nagbibigay ang mambabasa ng kanyang sariling paghahatol o pagpapasya sa mga nabasang mga simbolong nakalimbag sa teksto. At pang-apat ay ang asimilasyon o integrasyon na kung saan ay nagkakaroon ng pag-uugnay-ugnay o pagsasama ng mga kaalamang nabasa sa mga dati ng kaalaman. Ngayon ay alam na natin ang definisyon, ang kahalagahan, at ang mga proseso ng pagbasa, tayo pupunta na sa mga teorya sa pagbasa. At ang una sa mga teorya sa pagbasa ay ang teoryang bottom-up. Isinasaad nito ang isang tradisyonal na pananaw sa pagbasa, bunga ng impluwensya ng teoryang behaviorist, na higit na bibigyan ng focus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehensyon sa pagbasa. Pag sinabi nating teoryang bottom-up, ang proseso ng pag-unawa ay nagmumula sa teksto, bottom, patungo sa mambabasa. Kung kaya't kung ano dapat ang nakasulat sa teksto ay siyang dapat na maunawaan ng isang mambabasa. At bilang pangkontra naman sa teoryang bottom-up ay isinaad naman ang isang teoryang top-down na kung saan ang mambabasa ay gumagamit ng dating kaalaman na nakaimbak sa kanyang isipan at may sariling kakayahan sa wika at kanyang ginagamit habang siya ay nakikipagtalistasan sa author sa pamamagitan ng teksto. Top mula sa mambabasa patungo sa kanyang teksto, kung kaya't ito'y tinawag na teoryang top-down. At upang matigil ang paglalabanan ng dalawang teorya batay sa mga eksperto sa pagbasa, ay isinilang si teoryang interaktibo. Ang teksto daw ay kumakatawan sa wika at kaisipan ng author at sa pag-unawa nito. Ang isang mambabasa ay gumagamit ng kanyang kaalaman sa wika at mga sariling konsepto o kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong author-mambabasa at mambabasa-author na kung saan ipinapaliwanag ng teoryang interaktibo na maaring ito ay pagsasama ng bottom-up at top-down na teorya sa pagbasa mula sa mambabasa, author o author sa mambabasa. At ang huling teorya sa pagbasa ay ang teoryang eskema, na kung saan ginagampanan nito ang mga dating kaalaman ng mga mambabasa, na kung saan ang isang tao ay may taglay ng ideya bago pa man niya basahin ng isang teksto. Kung kaya't dahil dito ay masasabing ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Ngayon ay nagkaroon na tayo ng malalim na kaalaman patungkol sa pagbasa at tayo'y dadako na patungkol sa panibagong
aralin at ito ay ang mga hulwaran at organisasyon ng tekstong expository. Ngunit ano nga ba muna ang tekstong expository? Kapag sinabi nating tekstong expository, ito ay mga pangungusap na nagbibigay paliwanag, naglalahad ng kaalaman ng impormasyon hinggil sa isang paksa na sumasaklaw sa kaalaman ng tao. Sinasabi rin na kapag tekstong expository o isang pangungusap na expository, ito'y nagbibigay linaw sa mga katanungan na tinutugunan ang mga kasagutan upang maibigay ang mga pangangailangan ng mga mambabasa. Ang una sa mga hulwaran o organisasyon ng tekstong expository ay ang pagbibigay ng definisyon o kahulugan. Ito ay binibigyan natin ng kahulugan ng mga salitang di kilala, mga salitang di pamilyar o maaring bago sa ating pandinig. Sa paggawa ng tekstong expository, maaring ang pagbibigay ng definisyon ay una, pagbibigay sa termino, binibigyan ng kahulugan ang ibig sabihin ng isang salita. Pangalawa, maaari namang ibinibigay ang klase, ang uri kung saan napapabilang ang isang salita o maaari isang bagay. Pangatlo naman ay sinasaad nito ang mga natatanging katangian at kaibahan nito sa kanyang kauri. Sa pagbibigay din ng kahulugan ay may tatlong paraan. Una ay synonym, salitang katulad ng isang kahulugan. Pangalawa, intensive, pagbibigay ng kahulugan sa isang mababaw na pamamaraan. Pangatlo ay extensive, ibinibigay ang kahulugan naman sa malalim na pamamaraan. Halimbawa ng synonym, Filipino ang ating pambansang wika. Ang wika ay isang kahulugan din ng o kaparehas ng lengguwahe. Intensive naman ng lengguwahe o ng wika ay, ayon kay Webster, ang wika ay sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng pasalita. At kapag ito na may extensive, ang wika ay sumasalamin sa kaluluwa ng isang individual at ng buong bansa. Ito rin ay salamin ng katangiang mental, emotional at espiritual ng sinumang individual. Ang sunod naman ay ang pag-iisa-isa o ang enumerasyon. Ito ay ang pag-iisa-isa o pag-uuri ng mga pangunahing paksa at pagbabanggit ng mga kaugnay at mahalagang salita. Ito ay may dalawang klase. Ang una ay ang simpleng pag-iisa-isa na kung saan ay tinatalakay ang paksa at ilang mga mahalagang talakayan. Pangalawa ay ang komplikadong pag-iisa-isa na kung saan ay binibigay ang pangunahing paksa sa patalatang pamamaraan at ilang mga kaugnayang kaisipan na naglilinaw ng paksa. Halimbawa ng simpleng pag-iisa-isa. Layunin, alamin ang mga uri ng enumerasyon. Pangalawa, magsagawa ng halimbawa ng enumerasyon. Ang halimbawa naman ng komplikadong pag-iisa-isa ay ang mga instrumentong kahoy na hinihipan. Una, piccolo at flauta, mga instrumentong hinihipan at tubong kahoy na may butas sa dulo at butas na dapat takpan ng daliri. Pangalawa, oboe. Dalawang pirasong magkarugtong na hinihipan at kailangang takpan kapag ang mga buton ay pinipindot habang hinihipan. Nakikita natin na sa komplikadong pag-iisa-isa ay nagbibigay ng deskripsyon sa patalatang pamamaraan. Nariyan din ang pagsusunod-sunod o ang tinatawag natin sa Ingles, order. Ito ay ang pagpoproseso ng mga pangyayaring may kaugnayan sa isa't isa at binibigyan ng pagkakasunod-sunod na ayos. Ito'y may tatlong paraan. Una ay ang sequential, pangalawa chronological, at ang pangatlo ay procedural. Unahin natin si sequential. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang teksto o serye ng sunod-sunod na mga bagay na konektado sa isa't isa. Halimbawa, si Ana ay nagulat ng kanyang malaman na si Julio ay anak ng pamilya na lubos niyang kinaiinisan dahil sa yabang at madumi nitong pag-uugali, kung kaya't nakipaghiwalay siya sa kanyang nobyo. Pangalawang halimbawa para sa chronological. Si
Sa Tonina ang panganay na sinundan naman ni Pasiano Narcisa Olimpia Lucia Maria Jose Concepcion Josepa Trinidad at si Soledad ang bunso at panghuli. Makikita natin sa chronological ay merong mga variable na ginamit. Maaring edad, pagkakasunod-sunod ng kanilang posisyon sa pamilyang Rizal. At ang halimbawa naman ng procedural ay mga serye ng mga gawain na dapat matamo ang inaasahang resulta. Halimbawa, una ay painitin ng kawali at maaari nang ilagay ang mantika. Isunod naman ang paggisa ng sibuyas at bawang. Kapag ito'y luto na, maaari namang ilagay ang baboy at antayin na ito ay lumambot hanggang kumatas at maaari nang ilagay ang iba pang mga sangkap. Maaari ikaw ay nagluluto ng isang sinigang, maaari namang nagluluto ka ng iba pang putahe. Ito ang mga halimbawa ng magkakasunod-sunod o order sa tekstong expository. Naririyan din ang paghahambing at pagkukontras, na kung saan ay binibigyan ng diin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa o mahigit pang mga bagay, tao, kaisipan at ideya. Pag sinabi nating pagtutulad, ay inilalahad dito ang pagkakatulad ng dalawa o mahigit pang mga bagay na may kaugnayan sa isa't isa. Pangalawa naman ay pagkakaiba. Binibigyan diin ang di pagkakatulad ng dalawang bagay o mahigit pa na may kaugnayan sa isa't isa. Ang halimbawa upang maipakita ang paghahambing at pagkukontras at gayon din ang pagkakatulad at pagkakaiba ay sa pamamagitan ng Venn diagram. Sa ilustrasyon na ito ay makikita natin na kung saan ay mayroong paghahambing sa pagitan ng mga tingin sa mga lalaki at tingin sa mga babae, na kung saan ito'y makikita sa dalawang bilog. Samantalang ang mga bagay na magkakatulad sila ay makikita sa gitna ng bilog. Susog pa nito, kasama rin sa mga hulwaran at organisasyon ng tekstong expository ang pag-alam sa problema at solusyon. Tinutukoy dito ang isa o maraming suliranin ng isang teksto at paglalapat ng mga kasagutan o kalutasan sa mga problema. Ang mga suliranin ay maaring pang-ekonomiya, political, social o panlipunan na nangangailangan ng solusyon at pagtugon. Halimbawa, kahirapan sa Pilipinas ang problema. Ano bang maaring maging solusyon? Nararapat na parusahan ng mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, higit lalo ang mga nakaupo sa gobyerno at mga politiko. Pangalawa, bigyan ng pagpapahalaga mga Pilipino na magkaroon ng sapat na edukasyon at matibay na kaalaman tungkol sa pagbabago at bigyang pansin ang pagkakaroon ng lahat ng maayos, kalidad at bumubuhay na kabuhayan. At pangatlong solusyon ay maaring magkaroon ng mga livelihood centers na makakatulong sa mga Pilipinong walang trabaho at upang maging produktibo kahit nasa tirahan lamang. Kung mayroong problema at solusyon, meron ding sanhi at bunga. Dito naman ay tinatalakay ang focus ng pag-alam sa kadahilanan ng isang bagay o pangyayari at ang mga maaring maging epekto nito sa ibang tao at sa ating lipunan. Halimbawa, pagkasira ng kalikasan ang siyang magiging sanhi at ano naman ang magiging bunga nito. Una, pagkawala ng tirahan ng mga hayop sa kagubatan. Pangalawa, bababa ang bilang ng populasyon ng tao at tataas ang mga mamamatay dahil sa mga may sakit. Pangatlo, tuluyan ng guguho ang mundo. At pang-apat ay pagkawala ng mga makakain ng mga tao sa buong mundo. Nakikita natin sa sanhi at bunga ay kung saan ay merong kadahilanan at maaring itong maglabas ng mga epekto na nakakaapekto sa ating lahat. Ngayon naman, tayo ay dadako sa mga kasanayan sa akademikong pagbasa. At ito ang ating huling aralin sa videong ito. Ang una sa listahan
ng mga kasanayan sa akademikong pagbasa ay ang pag-uuri ng mga ideya at detalye. Ito'y makakatulong sa pagbasa upang malaman ang paksang pinag-uusapan sa isang talata na siyang binibigyan ng sentro at pangunahing tema sa pagpapalawak ng ideya. Gayon din ang mga suportang detalye na makakatulong upang mapalawak at mabigyan ng linaw ang paksa ng isang talata. Halimbawa, mga kahalagahan ng pagbasa bilang pinakapaksa ng isang talata. At ang mga sumusunod naman ay ang mga suportang detalye. A. Nagbubukas ng pinto sa daigdig ng karunungan at kasiyahan. B. Nagsisilbing instrumento upang makapunta sa mga lugar o bansa na hindi pa natataha. C. Nagiging gabay at patnubay sa tatahaking landas. At D. Nagbabago ang buhay at naantig ang puso't damdamin. Ang ikalawa namang kasanayan sa akademikong pagbasa ay ang pagtukoy sa layunin ng teksto. Nais nitong malaman kung ano nga ba ang nais ipahayag o ipagbigay alam sa lahat ng isang author sa pamamagitan ng pagbasa. Dahil may mga tekstong nais ay ang maglibang, manghikayat, mangaliw, magbigay ng impormasyon o kung kaya't magpahayag ng kuro-kuro o opinyon. Halimbawa, ano kaya ang layunin ng tekstong ito? Ang dagat ay buhay sapagkat nagbibigay ito ng napakaraming kabuhayan para sa mga Pilipino na umaasa sa dagat. Naririyan ang mangingisda, maninisid at mga tindera ng lamang dagat. Ngunit ang mga Pilipino ay pabaya at bulaksak sa pagkasira ng likas na yaman at hindi man lamang ito binibigyan ng kahalagahan. Kaya darating ang araw na ang mga Pilipino ay magsisisi at hindi na muli pang mapapakinabangan ang ating likas na yamang tubig. Sa tekstong ito ay maaring nagpapahayag ng saloobin o ng impormasyon ang isang author o dili kaya'y nagbibigay siya ng kuro-kuro o opinyon tungkol sa pag-uugali ng mga Pilipino pagdating sa pagpapahalaga ng kanilang likas na yamang tubig. Dumako naman tayo sa susunod at ito ay ang pagtiyak sa damdamin, tono at pananaw ng teksto. Magkakaiba ang damdamin, tono at pananaw. Kapag sinabi nating damdamin, ito ay tumutukoy sa saloobin ng mambabasa sa binasang teksto na maaring maging masaya, malungkot, takot, at paninigbugho o galit. Pangalawa, ang tono naman ay ang paraan kung paano ipinapahayag ng author ang kanyang damdamin na maaring maging seryoso, mapagbiro, at mapangkotya. Samantalang ang pananaw naman ay sumasagisag sa punto de vista ng isang author sa kanyang pagsulat. Tingnan natin ang mga halimbawa. Unang halimbawa ay para sa damdamin. Ayoko nang mabuhay kung ako lamang ay maninirahan sa tirahan ng takot. Kung ang buhay ko ay hawak ng mapang-abusong tao na mga walang puso at pagpapahalaga sa buhay, ayoko nang mabuhay kung ganito ang lipunan. Maaring masasabi natin na ang isang mambabasa, ang kanyang opinyon o damdamin dito ay ang pagkakaroon ng takot, pagkagalit o kaya pagkakaroon ng puot sa mga nangyayari sa kanyang lipunan. Tingnan naman natin ang halimbawa para sa tono. Aba, sino naman itong mga Indyong ito na nakatingin sa akin? Hindi ba ninyo ako nakikilala? Ako si Doña Victorina, ang asawa ng pinakamagaling na doktor sa Espanya. Lumayas kayo mga Indyong mababa at walang respeto. Sa halimbawang ito'y nagpapakita ito ng isang mapangkutyang pag-uugali sa mga Indyo. Samantala naman, ang pananaw ay ang death penalty ay kailanman ay hindi ang kasagutan upang pagbayarin ang mga may sala sapagkat palpak ang sistema ng ating bansa pagdating sa hurikadura. Maaring ang pananaw ng isang tao rito ay hindi siya sumasang-ayon sa pagpapatupad ng death penalty para sa mga nakasala sapagkat hindi maayos ang sistema ng ating bansa. Isa pa sa pinakamahalagang kasaniyan sa akademikong pagbasa
ay ang pagkilala sa pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. Kapag sinabi nating opinyon, ito ay pahayag ng isang tao hinggil sa isang paksa batay sa kanyang damdamin, prinsipyo at nalalaman. Samantalang ang katotohanan naman ay paktwal na kaisipan o pahayag na hindi mapapasubalian o tinanggap na ng lahat. Halimbawa ng opinyon. Naku! Alam ba ninyo ang katotohanan na ang dating ginang na si Imelda Marcos ay mayroong kaliskis sa kanyang katawan dahil siya ay pinarusahan ng mga diwata ng kanyang ipitayo ang tulay ng San Juanico na nagdulot ng pagpatay ng maraming bata. Bagamat may mga isyong ganito, ngunit hindi pa rin ito napapatunayan ng sinuman. Ang halimbawa naman ng katotohanan ay nalaman ko na dati palang makasintahan ni Imelda Marcos si Benigno Aquino Sr. na siyang naging asawa ni Corazon Aquino na naging unang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Maaring dito ay may mga detalye na katotohanan. Unang-una dito ay ang pagiging unang babaeng Pangulo ni Corazon C. Aquino. At maaring may kaugnayan sa kasaysayan ang pagiging magkasintahan ni Imelda Marcos at ni Benigno Aquino Sr. na siyang nabibigay ng katotohanan at tinatanggap ng lahat at hindi maaring pasubalian ni numan. Kung merong opinyon at katotohanan, meron din pagsusuri ng valid o hindi valid ang idea o pananaw. Nararapat lamang bilang isang mambabasa na alamin natin ang valid at sa hindi upang mawaksi ang kamalian at magkaroon ng katotohanan. Ilan sa mga dapat tingnan bilang kriteria upang maging valid ay sino ang gumawa ng ideya o kaninong pananaw? Ano ang kanyang batayan sa pagsasabi? Mayroon ba siyang otoridad sa paksang tinatalakay o isa ba siyang eksperto patungkol sa isang paksang pinag-uusapan? At gaano katibay ang kanyang ginamit na batayan. Halimbawa, ang nobelang Da Vinci Code ay sinulat ni Dan Brown na kung saan sinasabi na si Jesus ay hindi Diyos, kundi isang tao na nagkaroon ng relasyon kay Magdalena. Ngunit ang sabi naman ng simbahang Katoliko, ito'y paglabag sa paniniwala ng mga debotong mga Kristiyano. Gustuhin man ng marami na ito ay patigil, hindi ito nahinto. Bagkos ay marami pang mga tao ang nahikayat na bumili at nahikayat na tangkilikin ang nobela. Maaring dito ay sabihin nating valid ang pagsasabi ng mga simbahang Katoliko na ito'y paglabag sa paniniwala ng mga debotong Kristiyano sapagkat nilalapastangan nito ang kanilang paniniwala at ang kanilang relihiyon. Masasabi naman nating hindi valid ang pagsasabi sa Da Vinci Code na si Jesus ay isang tao lamang at nagkaroon ng relasyon kay Magdalena sapagkat hindi nabigyan ng maayos na impormasyon at hindi nagkaroon ng mas malalim na pag-aaral o impormasyon patungkol dito. Nananatili pa rin itong palaisipan sa nakararami. At susunod naman ang paghihinuha at paghula. Hindi ito mawawala sa ating lahat na kung saan ay nagkakaroon tayo ng mga katanungan tulad ng bakit, sino, paano at ano ang susunod na pangyayari at kung saan tayo ay makakabuo ng isang paghihinuha. Sa katunayan, magkaiba ang paghihinuha at paghula. Pag sinabi natin paghihinuha, ito ay tumutukoy sa ating kakayahang tukuyin ng isang bagay na hindi pa alam batay lamang sa ilang clues. Ibig sabihin ay gumagawa tayo ng ating hinuha batay sa ibinigay na clues ng isang binabasang teksto. Samantala naman, ang paghula ay tinatawag din na prediksyon na kung saan ay nakakagawa tayo ng halos nakaparehas o accurate na hula kung ano ang maaring sumunod na pangyayari o magiging kalalabasan o maging wakas ng ating binabasa. Halimbawa, sa paghihinuha, ang librong The History of the World ay may patungkol sa mga pangyayari na nangyari sa ating kasaysayan. Pinagmula ng buhay sa buong mundo at pag-unlad ng buhay ng tao mula sa iba't ibang sibilisasyon. Masasabing nagkaroon tayo ng paghihinuha kung saan patungkol ang libro sapagkat sa ibinigay nitong clues sa pamamagitan ng pag-alam ng pamagat ng libro. Samantalang sa paghula naman,
na sa palabas na ikapitong utos ay aagawin kay Emma ang asawa niyang si Rome na Geneva, sapagkat ito ay may gusto sa kabiyak ni Emma at nais niyang sirain ang buhay ni Emma upang mapasa kanya ang kanyang hinahangad sa buhay. Maaring maging tama ang ating hula o prediksyon sa anong mangyayari sa ating binabasa o maging sa ating pinanonood. Tandaan, paghihinuha ay pagkuha ng hula mula sa mga clues na ibinibigay. Ang paghula naman ay pag-predict kung ano ang maaring mangyari na maaring maging accurate o wasto sa susunod na mangyayari sa ating binabasa. Matapos ang ating pagsasagawa ng paghihinuha at paghula, ay tayo naman ay bubuo ng isang lagom at konklusyon. Magkaiba ang lagom at konklusyon. Kapag sinabi nitong lagom, sa English ito ay ang summary, na kung saan ito ang pinakapayak at pinakamaikling anyo ng diskurso na batay sa isang binasang teksto. Taglay nito ang pinakamahalaga at pinakadiwa ng binasa. Samantalang ang konklusyon naman ay tumutukoy sa mga implikasyong hango mula sa isang binasang teksto. Halimbawa, lagom. Nalaman ko na ang mga tradisyon at mga kaugaliang kinagisnan o minana natin ay mahirap mawala o mamatay sapagkat nakatanim na ito sa ating buong pagkatao. Maraming magagandang kaugalian ng mga Pilipino na dapat taglayin ng mga susunod pang mga henerasyon. Maaring itong tekstong ito ay binasa mo sa isang teksto na may kaugnayan sa tradisyon ng mga Pilipino at ito ang iyong naging lagom. Samantalang ang konklusyon naman ay tumutukoy sa naisip o sa iyong mga implikasyon mula sa iyong binasang teksto. Halimbawa, naisip ko na napakahalaga palang tunay ng ating kultura sapagkat dito ay makikilala at magiging tanyag ang mga Pilipino dahil sa ganda nitong taglay, ngunit hindi natin masasabing ito ay perpekto at walang dungis ng pagkakamali. Kung saan ay nagbigay ka kung anong implikasyon ng iyong binasang teksto. At ang pinakahuli sa mga kasanayan sa akademikong pagbasa ay ang pagbibigay interpretasyon sa mga mapa, chart, graph, at talahanayan. Isa sa mga katangian dapat na meron ng isang epektibong mambabasa ay kinakailangang mahusay siya sa pagbibigay ng interpretasyon sa mapa, chart, graph at talahanayan. At upang maging isang epektibo, kailangang una, pansinin ng isang mambabasa ang legend na siyang makakatulong sa wastong interpretasyon. Pangalawa, kailangan ding pansinin ang mga scale upang malaman ang tumbasan na nakalatag sa mapa, chart, graph at talahanayan. Pangatlo, pansinin ang talababang ginamit na hanguan ng mga impormasyon. At pang-apat, kailangan pag-aralang mabuti ang bawat datos na nakalatag sa anumpamang mga mapa, chart, graph at talahanayan na siyang kinapapalooban ng impormasyon. Halimbawa, sa isang simpleng pagbibigay ng interpretasyon, kung titingnan natin ang talahanayan ay makikita rito ang mga pangalan ng mag-aaral, ang mga oras na kanilang isinagawa upang mag-aral at ang kanilang mga grado. At ilan sa mga katanungan ay narito. Sino ang pinakamagaling sa lahat ng mga mag-aaral? Sa pamamagitan ng talahanayan ay bibigyan mo ng interpretasyon kung sino nga ba sa mga mag-aaral ang pinakamagaling. Pangalawa, ilang oras ang nakuha ni Kim at ano ang kanyang naging grado. Makikita iyan sa talahanayan at isa yan sa pinaka-epektibong pagbibigay ng interpretasyon kung ano nga ba ang datos na ipinapakita ng isang talahanayan. Samantalang, meron din mga komplikadong pagbibigay ng interpretasyon. Halimbawa sa talahanayan na ito, batay sa isinasaad ng talahanayan bilang 3 na noong 1960 ay nagkaroon ng 41.5 na total na production at naglalaman ng 26.1 para sa charcoal, 36.0 para sa petrolyo, 34 naman para sa natural na gas at 3.9 para sa iba pang produksyon. Makikita ang lahat
lahat ng datos na ito sa ipinapakita ng talahanayan. At dito nagtatapos ang ating talakayan, mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagbasa ay hayaan nating lumipad ang ating isipan sa lawak ng buhay. Sa pamamagitan ng pagbasa ay nagkakaroon tayo ng pintuan ng karunungan sa iba't ibang disiplina at akademiko. Hayaan nating ibaguhin ito ang diwa ng ating saloobin, ng ating perspektibo upang tayo'y maging isang buong tao. Paalam klase, hanggang sa muling pagkikita!